Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. Hindi ito ay isang simpleng kagalakan. Ito ay kagalakan na nagmumula sa malalim na ugnayan niya sa Ama. Isang kagalakan na nagpapakita ng kabuuang pagmamahalan sa loob ng Santatlo. Pinupuri ni Jesus ang Ama dahil ibinunyag niya ang kanyang mga misteryo hindi sa mga marurunong at pantas. Sa halip, ibinunyag niya ito sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata, sa mga mababa ang kalooban, sa mga marunong magpakumbaba, sa mga handang magbukas ng puso. Hindi masama ang karunungan, ito ay biyaya rin ng Diyos. Ngunit nagiging hadlang ito kung nagiging dahilan ito para hindi na tayo umasa sa Diyos. Ang tunay na karunungan na hindi lamang nakukuha sa pag-aaral, kundi sa isang pusong marunong yumuko sa harapan ng Diyos. At ipinapahayag ni Jesus na ang Ama ang nagkatiwala sa Kanya ng lahat ng bagay. Isang malalim na katotohanan na ang Diyos ay hindi isang ideya, hindi isang kathang-isip. Siya ay Diyos ng relasyon at ugnayan. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi makakamit sa sariling sikap lamang. Kailangan natin tumingin kay Jesus, makipag-ugnayan kay Jesus, sapagkat siya lamang ang nakakakilala sa Ama. At siya lamang ang nagpapakilala sa Ama sa atin. Kung nais natin makita ang puso ng Diyos, tingnan natin ang buhay, salita at gawa ni Jesus. Tinawag ni Jesus na mapalad ang mga alagad sapagkat nakita nila at narinig ang mga bagay na matagal nang inaasam na makita at marinig ng mga propeta at mga hari. Pero ang katotohanan ay mapalad din tayo ngayon. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan malinaw na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Araw-araw nating naririnig ang kanyang salita, nakikita natin siya sa banal na Eucharistia, at nasusumpungan natin siya sa ating kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Hindi natin kailangan ang mga dakilang tanda o himala upang masabi na kasama natin ang Diyos. Nasa ngiti siya ng isang taong napasaya natin. Nasa katahimikan siya ng ating panalangin. Nasa pagpapatawad siya na ating ibinigay o natanggap. Nasa banal na Eucharistia siya na araw-araw niyang ibinibigay at tinatanggap natin. Nasa isang tao siyang nangangailangan ng tulong. Nasa isang may sakit siya na dinadalaw natin. At nasa kapatid natin siya na inuunawa natin. Mga kapatid, tunay ngang tayo ay mapala. Sana ay makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. At sana ay maging bukas ang ating mga puso, hindi dahil sa karunungang ating taglay, kundi dahil sa kababaang loob ng ating buhay.